Libra, Sun, Moon, Rising. Ayan. So, let's see your energies ngayong July 2026. This is a general reading, so pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. Another reminder, I will not message you or follow you para mag-offer ng services. So, mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. Kung gusto niyo ng private reading, just go to my website, mysticqueenph.com, or you can book for a private reading sa aking, directly sa aking calendar. Link on the description or comment section. Okay, Libra, what's the energy for you? Para sa mga Libra ngayon, July for Libra. Waxing crescent, motivation, ay parang meron kang preparation dito. May paghahanda, may pinaghahandaan ka. Oh. Dahil dyan, ikaw ay namomotivate na simulan na yan, gawin na. This is adaptability, flexibility. Some of you pwedeng start ng ninyo, yung journey nyo for good health, ayan, healthy lifestyle. You have celebration, full moon. Full moon is about yung culmination. May achievement like pagtatapos ng mga bagay na nasimulan mo 6 months ago. So, paano naman itong mga nasimulan mo 6 months ago, like, for example, January of 2026 this year, makikita mo na yung resulta niyan ngayon. So, yan yung isi-celebrate mo ngayong July. It can be a business, or may project ka, or may inaral ka. So, meron ding mga graduation dito. Some of you are graduating from online or any schooling. No? Overall energy, you have the Tower. Wow. Some of you, kayo ba'y nakakaramdam ng pagkahilo lately? Madalas ba kayong mahilo? Parang merong mga nagbabago, no, sa inyong pangangatawan. So, some of you, that can be related sa inyong kalusugan, but for some of you, this can be something spiritual. Oo. Yeah, this is healing. You are healing, Libra. And temperance is also making or doing things in moderation. So, merong pagbabago na gagawin ka sa mga bagay na sa tingin mo hindi nakakabuti na sa'yo, lalo na may mga unhealthy habits ka. Maraming klase na unhealthy habits. Yung iba, bisyo. Like, literal na bisyo. Oo. Na ito ay iiwasan mo na. At magpo-focus ka sa iyong kaayusan, sa balance ng iyong pangangatawan. Oo, lalo na kung nahihilo, so yung sabihin niya may walang balance. So if there's something na kailangan mo ipaayos talaga parang sasakyan sa sarili mo, like, kailangan mong magpa-check up. Go, see a specialist, see a doctor. Your challenge is the 5 of Wands and the Knight of Pentacles. Okay, yung iba nagmamadali. Meron kayong minamadali na gusto nyo nang makita yung resulta. Although, like what I mentioned sa inyo kanina, kung ano man nasimulan nyo nung mga nakaraang buwan, nakikita mo na yung resulta na yan. But it doesn't mean na ito na yung panahon para i-harvest. Kasi syempre, kailangan tingnan mo rin kung ready to harvest na ba yan. Ang importante, nakita mo na yung resulta. Kumbaga nagtanim ka, nakita mo namumunga na, although hindi mo pa pwedeng pitasin, pero nakita mo na namumunga na, and eventually makukuha mo, harvest mo yung bunga nun, di ba? Some of you, the challenge here is your finances. Pwede kasing alam mo yung tipong gusto mo mag-ipon ng pera, pero laging merong kumukontra sa'yo na gawin yan. Or kapag nakakaipon ka na merong hihingi, merong kailangan ng tulong, mga ganon, or may unexpected gastos,
So, yung challenge sa'yo is kung paano mo maihahanda yung sarili mo sa mga emergencies. Especially kung ito ay anything related sa kaperahan, emergency sa pera. Now, your opportunity is the Fool. This is new beginning. This is about freedom. So, you have the opportunity na maging malaya. Malayang magawa yung gusto mo nang walang nakikialam. Some of you, you have the opportunity to take a risk. So, meron ditong bagong experience na susubukan mo. Page of Pentacles. Some of you may pagtitake ng risk pagdating sa business, no, sa negosyo, or sa investment. So, just make sure lang na pinag-aralan nyo yung papasukan yung investment or yung endeavor na yan, yung gastos na yan, yun nga, investment. But I see naman na meron tong magandang kahihinatnan eventually kung magiging consistent ka. Kung motivated ka, lagi mong isipin na yung na kailangan mo maging motivated every day para makapag-show up ka sa iyong mga pangarap. Now, your blessing is the Knight of Swords. Merong important communication or message ngayong July. Good news siya para sa inyo. Pwedeng galing to sa ibang bansa. Ano man itong hinihintay niyong mensahe galing sa ibang bansa. Or it's like a go signal or any message. Halimbawa kayo mag-abroad or may hinihintay kang papers, may i-message sa'yo na magandang resulta ng message ng papers na yon, o diba, with the sun, this is happiness, this is fulfillment. And also the good news is nasa iyo yung spotlight. So when I say spotlight, maraming makakapansin sa'yo sa trabaho, sa ginagawa mo, and if you are into social media, or nandun ka sa content creation, you will gain more popularity ngayong July. People will notice you. People will see your work. Meron kang spiritual insights, wise judgment. So pagdating sa decision making, mas magiging madali rin para sa'yo dahil meron ka ng karunungan, kaalaman. And that's what makes you motivated as well kasi alam mo na tama yung ginagawa mo. Wow, very powerful energy. Meron ditong energy shift. This can be, some of you, this can be a positive shift. This can be a challenging shift. Depende na rin yan sa situation ninyo. But some of you, meron ditong conflict with a person, no? Especially now, ngayong July, meron tayong Mercury retrograde. Okay. Pay attention sa health ninyo. Huwag masyadong magpapastress, okay? Kasi pwedeng, merong magkasakit. Oo. 'Di ba? Kaya nga sabi ko kanina, kailangan yun yung isa rin sa bigyan ng focus. Lalo na kung madalas kayong mahilo. Oo. 'Di ba? Yung iba may vertigo o kaya may imbalance sa inyong tenga. Ganun daw yun eh. So, pa-check up. Change course. May pagbabago ng direction. A closed door is an invitation from life to move in an even better direction. It's time to change course. May pagbabago ng direction for some of you. Mayroong mga iba't ibang options available sa inyo. So, yun ang maganda kasi at least may pagpipilian ka. Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang no choice. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye!